Milya-milya man ang layo sa Pilipinas, lasap na lasap pa rin sa San Francisco sa California ang sarap ng mga pagkaing Pinoy sa restaurant na ito. 2006 nung itinayo ito ni Kit Santana. Pati nga raw ibang mga lahi, katulad ng mga Indian, Chinese at syempre ang mga Amerikano, sarap na sarap sa mga pagkain dito. Nakatanggap na ito ng mga parangal mula sa ilang mga organisasyon sa Amerika. Matapos lang ang isang taon, nakapagbukas muli si Kit ng isa pang branch sa Union City sa California pa rin. Kamakailan lang, itinayo ni Kit ang kauna-unahang branch ng kanyang restaurant sa Pilipinas, dito sa Quezon City. Gusto na ma-share yung pagkain namin sa mga ibang Pilipino na hindi nakapunta sa States, na matikman naman nila yung klase ng luto ng mga Filipino restaurants doon. Kung pareho ba o medyo iba ng konti sa luto natin dito. Pero ang kanyang puhunan, malaki! $600,000 o halos 25 million pesos noong 2006. Pero ngayon daw, nadoble na ito. Nakapagpundar na siya ng bahay sa Amerika, nakabili ng mamahaling sasakyan, at nakapag-around the world pa. Pero hindi lahat ng mga pumapasok sa ganitong negosyo nakaka-jackpot. May mga restaurant din na nababangkarote. Dahil bago raw ang pagkain at kakaiba ang serbisyo ng semi-fine dining American restaurant ni na Abet sa isang mall sa Cavite, akala nila papatok ito. Pero imbes daw na putaktihin sila ng mga customer, nilangaw sila. Hindi pala porke marami yung tao na dumadaan o kaya malapit sa isang sinihan is pwede na rin yung produkto mo, kakagatin na rin siya ng tao. Ang puhunan nila Abet na 1.5 million pesos. Nalimas! Sa ikatlong buwan pa lang ng kanilang operasyon, napilitan na silang magsara. Dahil sa ganitong sinapit ng ilang mga restaurant, ang ilan mas pinipiling mag-franchise na lang. The success rate of franchising is 90% versus starting your own business because there's the franchisor that supports you. Katulad ni Jing, sa halagang 2.5 million pesos, sagot na raw ng franchisor o ng orihinal na may-ari ng negosyo ang lahat ng mga kakailanganin. Mula sa lugar na pagtatayuan ng restaurant, mga gamit at supply ng pagkain, hanggang sa training ng mga tao. For someone na mag-start pa lang, no background sa restaurant business, mas convenient yun kasi parang may existing business model na, so i-adapt mo na lang. Bago pa lumaganap ang mga fast food chain at iba pang mga banyagang restaurant, kuhang-kuha na raw ng restaurant na ito ang kiliti ng panlasang Pilipino. Dekada 50 nung itinayo ang kauna-unahang branch nito sa Binondo. Wala man daw silang patalasta sa radyo o TV, kusa raw lumaganap ang kanilang pangalan. Since 1950, ang bentahan ng manok noon ay 3 pesos lang. Up to now, dala-dala pa namin ang taste, hindi kami nagbabago ng lasa. Kaya ang mga customer namin, they keep on coming back. Alam nila, ang lasa namin ay parating ganun pa rin at dala-dala pa nila yung mga anak-anakan pa nila. At magpahanggang ngayon, nakakaubos daw sila ng hanggang 1,000 piraso ng manok araw-araw. Oh, yan mo na. Yung padala mo na. Wala man daw silang gimmick. Ang kanilang panlaban, institusyon na silang maituturing. I am very impressed. I will eat again. Sino nga ba ang makakatanggi sa masarap na pagkain? Pero katulad ng anumang negosyo, kapag namuhunan ng tiyaga, tsak,
may malalasap kang masarap na nilaga. Susunod, sa nakalipas na 25 taon, mga makukulay na personalidad sa politika na akin ang nakapanayam. How many shoes do you have? I have more shoes now.